Kumusta? Ako po si Dr. Mila De La Paz, isang espesyalista sa kalusugan ng kababaihan na may mahigit 30 taon na karanasan sa klinika. Ang aking focus ay palaging nakatuon sa pagtulong sa mga kababaihang may edad na protektahan ang kanilang sigla balanse ng hormone at kumpiyansa na ginagabayan sila ng walang gamot kahihiyan o hula-hula. Ngayon, gusto kong pag-usapan ng isang bagay na napakahalaga, isang bagay na madalas ay hindi na pag-uusapan. Ito ay tungkol sa isang pribadong gawain at kung paano para sa mga kababaihan na higit sa 10 anyos ang tiyempo ng gawaing ito ay maaring magdulot ng seryoso at kung minsan ay nakapagbabago ng buhay ng mga kahihinatnan. Isipin ninyo ito, isang 52 taong gulang na babae. Si Aling Elena mula sa Quezon City, malusog na mumuhay nang mag-isa at puno ng buhay, ay natagpo ang walang malay sa kanyang banyo. Walang senyales ng anumang pinsala, walang naunang babala mula sa kanyang katawan. Ito ay isang pribadong sandali, ngunit sa maling oras ng araw at ang sandaling iyon ay nagdulot sa kanya ng malaking kapahamakan. Sa aking karera personal kong nasaksihan, ang hindi tinatalakay ng marami kung paano ang mga tila maliliit na pang-araw-araw na gawi ay maaaring maging mapanganib pagkatapos ng edad 60. Marahil ay narinig ninyo na ang pagbibigay kasiyahan sa sarili ay hindi nakakapinsala o kahit na malusog. Para sa mga mas batang babae, madalas itong totoo. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may mga tiyak na oras sa isang araw kung kailan ang karaniwang gawin na ito ay nagiging isa sa mga pinakamapanganib na bagay na maaring gawin ng isang senior na babae para sa kanyang puso, utak at balanse. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi kailanman binabalaan tungkol dito. Sa talakayang ito, matutuklasan ninyo ang 7 pinakamapanganib na oras ng araw para sa pagbibigay kasiyahan sa sarili pagkatapos ng edad 60 batay sa mga totoong panganib na pisyolohikal na nauugnay sa inyong presyo ng dugo, mga siklo ng hormone hydration at ritmo ng puso. Malalaman din ninyo kung bakit ang pagbaliwala sa payong ito ay maaring humantong sa pagkahilo, pagkapuwersa sa inyong mga daluyan ng dugo, at kahit na mga nakamamatay na pagkahulog. Higit sa lahat, magkakaroon kayo ng kalinawan at kontrol. Alam kung paano eksaktong protektahan ang inyong lakas, inyong kalayaan, at inyong pagiging malapit sa paraang nagpaparangal sa inyong edad. Hindi ito nilalabanan. Ibubunyag ko rin ang pinakamasamang oras ng araw para gawin ito pagkatapos ng edad 70. Isang panahon kung kailan tahimik na tumataas ang panganib ng vascular collapse at kung kailan kahit isang maling hakbang ay maaaring gawing trahedya ang kasiyahan. Bago natin tuklasin ang 7 kritikal na oras na ito, kailangan kong magbahagi ng isang personal na bagay dahil nakita ko na ang napakaraming mabubuting babae na nagdusa ng hindi kinakailangan. Kung magkamali kayo rito, ang mga kahihinatnan ay maaring maging mapanira at ang kabayaran ay maaring higit pa sa inaasahan ninyo. Hayaan ninyong linawin ko, ito'y hindi lang babala. Ito ay isang guhit sa buhangin. Kung ipagpapatuloy ninyo ang gawin na ito sa maling oras ng araw, pagkatapos ng isinta, baka hindi na kayo magkaroon ng pangalawang pagkakataon para itama ito. Maaari kayong mawala ng malay mag-isa sa banyo, tumama ang ulo sa malamig na sahig, na baldosa, nang walang sinumang tutulong. Maaari kayong magdusa ng isang tahimik na heart arrhythmia, ang uri na maaring pumatay, nang walang babala na mag-iiwan sa inyong pamilya na nagtataka kung ano ang nangyari. O marahil, ang pinsala ay hindi agad-agad, ngunit ito ay magiging permanente. Unti-unting pinahihina ang inyong mga daluyan ng dugo, ninanakaw ang inyong koordinasyon, iniiwan kayong masyadong nahihilo para umakyat ng hagdan o kahit na tumayo mula sa inyong paboritong upuan nang hindi kumakapit sa gilid dahil sa takot. Nakita ko na ang lahat mga babaeng nawala ng kakayahang maglakad nang walang tulong dahil sa isang maling paghatol na sandali. Mga babaeng nadulas na hulog
at hindi na muling nakatayo. Mga babaeng akala nila ay ayos lang sila hanggang sa gabing hindi na sila nagising. At heto ang bahaging walang nagsasabi sa inyo, hindi ito mga pambihirang kaso. Ito ay mga pangkaraniwang kwento. Ang tanging pambihira ay ang katapatan tungkol dito. Karamihan sa mga babae ay masyadong nahihiya na aminin kung ano talaga ang nangyari. Madalas, hindi nagtatanong ang mga doktor, hindi alam ng mga pamilya. Kaya nagpapatuloy ang siklo tahimik na kinukuha ang lakas ng kalayaan. At kung minsan, ang mismong buhay ng mga babaeng, akala nila ay hindi sila matitinag. Ngunit hindi na kayo matitinag. Hindi na ngayon. Ang inyong katawan, pagkatapos ng 60, ay hindi na nakakabawi tulad ng dati. Ang isang sandali ng stimulation sa maling oras ay maaaring mag-overload sa inyong nervous system, mag-trigger ng pagbagsak ng presyon ng dugo, guluhin ang ritmo ng inyong puso, o maging sanhi ng pagkawala ng malay sa loob ng 10 segundo. At kung kayo ay nakatayo, kung kayo ay dehydrated, o kung kayo ay nag-iisa, ang isang sandaling iyon ay maaaring nakamamatay. Ito ang kabayaran, hindi lang kahihiyan o pagod, kundi ang inyong kalayaan, ang inyong balanse, ang inyong isipan, o kahit ang inyong buhay. Kaya naman mahalaga ang usapang ito ngayon. Hindi bukas, hindi kapag may nangyaring masama, kundi ngayon mismo habang may pagkakataon pa kayong protektahan ang inyong sarili. Ang totoo, mayroong 7 pangunahing danger zones sa inyong pang-araw-araw na gawain 7 bintana ng oras kung kailan ang inyong katawan ay pinakamahina, pinakahindi matatag, at pinaka-vulnerable sa stimulation. Hindi ninyo sila makikitang darating. Hindi ninyo mararamdaman ang panganib hanggat huli na ang lahat. Ngunit kung alam ninyo ang mga ito, maiiwasan ninyo sila. Maaari kayong manatiling ligtas, malakas, at may kontrol. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang 7 oras na ito simula sa pinakanakakaligtaan at madalas na pinakamapanganib sa lahat. Manatili po kayo sa akin. Ang matututunan ninyo sa susunod na ilang minuto ay maaaring magligtas ng inyong buhay. Pagkagising na pagkagising. Kapag biglang tumataas ang presyo ng dugo, karamihan sa mga kababaihan ay hindi ito pinag-iisipan. Gigising kayo sa umaga, marahil ay medyo nakakaramdam ng pagka-excite, kaunting tensyon at iisipin ninyo, bakit hindi ko na lang gawin ngayon din? Ito ay parang natural pribado at nakakatulong pa nga. Ngunit kailangan kong ipaunawa sa inyo kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng inyong katawan sa mga unang minuto pagkatapos ninyong imulat ang inyong mga mata. Ito ay isa sa mga pinakamapanlinlang at mapanganib na oras para sa sino mang babae na higit sa 60 na magbigay kasiyahan sa sarili. Sa sandaling magising kayo, ang inyong katawan ay nagsisimula ng isang biglaang pagbabago. Ang inyong presyo ng dugo ay mabilis na tumataas upang ihanda kayo para sa araw. Ang bilis ng tibok ng inyong puso ay tumataas. Ang inyong adrenal glands ay naglalabas ng isang bugso ng cortisol at adrenaline, mga stress hormones na nilalayong gisingin ang inyong sistema. Hindi ito isang banayad na proseso, lalo na para sa isang mas matandang katawan. Para sa isang taong nasa 20s o 30s, karaniwang kayang hawakan ng cardiovascular system ang pagbabagong ito. Ngunit para sa mga kababaihan na higit sa 60 lalo na pagkatapos ng menopause, ito ay parang pag-start ng makina ng kotse na hindi pa napapainit ng maayos sa loob ng ilang buwan. Ngayon, kapag idinagdag ninyo ang sexual arousal at orgasm sa ibabaw ng hormonal surge na ito, lumilikha kayo ng isang perpektong bagyo sa loob ng inyong katawan. Ang masturbation ay nangangailangan ng mabilis na daloy ng dugo patungo sa pelvic region na humihila ng sirkulasyon palayo sa ibang mahahalagang organo. Ang orgasm ay nagdudulot ng biglaang pagtaas at pagkatapos ay isang matinding pagbaba ng presyo ng dugo. Ang inyong puso ay bumibilis, ang inyong paghinga ay nagbabago, at ang inyong nervous system ay labis na na-stimulate.
Sa mga mas batang babae ang stress na yon ay karaniwang kayang tiisin. Ngunit sa mga mas nakatatanda, lalo na sa mga may anumang antas ng sakit sa puso, mataas na presyo ng dugo, o kahit na bahagyang kahinaan sa sirkulasyon, maaari itong humantong sa mga mapanganib na resulta, pagkahimatay, pagkawala ng paningin, pagkahilo, o kahit na biglaang atake sa puso. Mayroon akong pasyente si Nanay Lydia 74, taong gulang medyo aktibo na akala niya'y malusog. Hinimatay siya ilang minuto lamang matapos ang kanyang morning routine sa banyo. Nang suriin namin kung ano ang nangyari, naging malinaw na ginawa niya ang pagbibigay kasiyahan sa sarili sa sandaling magising siya. Tumataas ang kanyang presyo ng dugo at ang pisikal na pagsisikap ay nagtulak sa kanyang puso na lampasan ng ligtas na hangganan nito. Tumama ang kanyang ulo sa counter ng banyo. Nakaligtas siya, salamat sa Diyos, ngunit binago nito ang lahat. Ngayon ay naglalakad na siya nang may tulong. Wala na ang kanyang kalayaan. Sinabi niya sa akin na may luha sa kanyang mga mata. Kung may nagsabi lang sa akin na mapanganib pala hinding-hindi ko sana ginawa. Kaya't sinasabi ko ito sa inyo ngayon. Ang tila isang hindi nakapipinsalang gawa ng ginhawa ay maaaring maging isang sandali na magbabago sa takbo ng inyong buhay. Kailangan ng inyong katawan ng oras para dahan-dahang magising. Kailangan nito ng hydration, banayad na paggalaw at oxygen. Hindi sobrang stimulation at tiyak na hindi sa oras na ang inyong mga daluyan ng dugo ay sumisikip at ang inyong puso ay nagtatrabaho na ng mas mabigat kaysa sa nararapat. Kaya bago kayo magpadala sa maagang tukso sa umaga, tanungin ang inyong sarili, sulit ba ang kasiyahan sa posibleng kabayaran? Ang inyong katawan ay mas matalino na ngayon, ngunit mas vulnerable rin. Hindi ito tungkol sa kahihiyan, ito'y tungkol sa kaligtasan. Ngayon, kung sa tingin ninyo ay mapanganib na yon, hintayin ninyo hanggang sa marinig ninyo kung ano ang nangyayari sa ibang oras ng araw. Isa na halos bawat senior ay nabibiktima ng hindi man lang namamalayan. Pag-usapan natin ang mga nakatagong panganib ng hapo sa hapon. Sa panahon ng hapo sa hapon, kapag pinakamababa ang inyong enerhiya, mayroong isang tahimik na panganib na nakatago sa gitna ng inyong araw. Hindi ito nagpapahayag ng malakas. Ito ay pumapasok ng hindi napapansin. Madalas na nagbabalat kayo bilang simpleng pagkapagod, isang pangangailangan na magpahinga, humiga o mag-disconnect. Para sa maraming senior ang pagbagal na ito ay natural na nangyayari karaniwan sa pagitan ng at pa rin ng hapon. Sa panahong ito ng paghina na maaaring maramdaman ninyo ang pagnanais para sa kaunting ginhawa, kaunting pagtakas. Maaaring isipin ninyo, nasa bahay ako, mag-isa ako, karapat-dapat ako sa sandaling ito. At hindi kayo nagkakamali na magnais ng kapayapaan o ginhawa. Ngunit nakita ko na ang window ng oras na ito ay naging isang pagbabago sa buhay ng napakaraming tao. Narito ang katotohanang hindi alam ng karamihan. Sa mga kababaihan, ang inyong katawan sa hapon ay nasa isa sa mga pinaka-vulnerable nitong punto. Ang presyo ng dugo ay may tendensyang bumaba. Ang sirkulasyon ay bumabagal. Ang inyong nervous system ay nasa isang bahagyang slump. Kung kaya't maraming tao ang nakakaramdam ng antok o kawalan ng gana sa mga oras na ito. Ang puso ay medyo mas malumanay ang tibok. Ang utak ay nagpapahinga sa pagiging alerto at ang inyong mga kalamnan, lalo na sa mas matatandang katawan, ay nagiging mas madaling manigas, mawalan ng balanse at mabagal ang pagtugon. Kapag ipinasok ninyo ang sexual stimulation sa yugtong ito, pinipilit ninyo ang inyong katawan sa isang biglaang paglipat mula sa mababang enerhiya patungo sa mataas na demand. Ang biglaang pagkabigla na yon ay maaaring magdulot ng matinding pagkapuwersa sa cardiovascular system. Para sa mga matatandang babae, hindi lang ito tungkol sa pagod pagkatapos ng climax. Ito ay tungkol sa kung paano maaaring bumagsak ang presyo ng dugo nang hindi inaasahan
kung paano humihila ng reserbang enerhiya ang arousal na wala naman ng inyong katawan at kung paano kayo nito iniiwang vulnerable sa disorientation mababaw na paghinga at kahit na pagkawala ng malay. Minsan may isang babae sa kanyang unang bahagi ng 70s, si Gina Rosario, na nagsabi sa akin na nakatulog siya sa kanyang recliner matapos magbigay kasiyahan sa sarili sa kalagitnaan ng hapon. Nagising siya pagkaraan ng 3 oras na hindi maigalaw ang kanyang leeg. Akala niya ay paninigas lang. Pagkalipas ng 2 araw nasa ER na siya at ginagamot para sa isang minor stroke. Totoo ang panganib. Ang masturbation sa hapon ay maaaring mag-trigger ng tinatawag ng mga doktor na postural hypotension. Isang mabilis na pagbaba ng presyon ng dugo kapag nagbago kayo ng posisyon. Para sa mga kababaihan na ginagawa ito habang nakaupo at pagkatapos ay mabilis na tumayo, maaaring mga hulugan ito ng pagbagsak sa kinatatayuan, pagtama sa mga kasangkapan o pagkakaroon ng pinsala sa ulo. Kahit na walang pagkahulog na maganap, maraming senior ang nag-uulat ng matinding antok, panghihina sa kanilang mga binti at isang malabong estado ng pag-iisip na tumatagal ng ilang oras. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga sintomas ng isang sistema na nasa ilalim ng sobrang stress. Nakarating kayo sa puntong ito ng buhay sa pamamagitan ng pakikinig sa inyong katawan. Ngayon, higit kailanman, kritikal na ipagpatuloy iyon. Ang hapo sa hapon ay hindi oras para pilitin ang sarili. Ito ang oras para magpahinga, uminom ng tubig, mag-unat, o kahit na umidlip. Kung ang intimacy ay isang bagay na nais ninyo planuhin ito sa mga oras na ang inyong katawan ay mas malakas, mas alerto at mas handa na tumugon ng ligtas. Dahil gaano man kapaanganib ang hapo, sa hapon, may isa pang sandali, isa na bihirang isipin nating mapanganib na nagdadala ng ganap na naiibang panganib. Ito ay isang oras na ang inyong katawan ay nasa ilalim na ng presyon mula sa loob at maaaring sinasabotahin ninyo ang inyong kalusugan nang hindi man lang nalalaman. Tingnan natin ng mas malapitan kung ano ang nangyayari kapag pinili ninyo ang maling sandali pagkatapos mismo ng isang masaganang pagkain. 3. Pagkatapos mismo ng masaganang pagkain. Kapag panunaw ang prayoridad, maaaring magulat kayo na marinig ito, ngunit ang ilan sa mga pinakamapanganib na sandali para sa mga matatandang babae ay hindi kapag sila ay gumagawa ng isang bagay na sukdulan, kundi kapag sila ay gumagawa ng isang bagay na ganap na ordinaryo tulad ng pag-enjoy sa isang masaganang tanghalian o hapunan. Tapos na kayong kumain, isinantabi ang inyong plato at marahil ay naramdaman ninyo ang pamilyar na alon ng kasiyahan, ang pangangailangan na umupo magpahinga at hayaang manahimik ang inyong katawan. Para sa ilang kababaihan, lalo na sa mga naninirahang mag-isa o may mga flexible na routine ang sandaling iyon, ay nagiging isang pagkakataon para sa kaunting pagbibigay kasiyahan sa sarili. Isang gantimpala, marahil isang pahinga mula sa ingay, isang paraan upang dahan-dahang pumasok sa hapon o gabi. Ngunit ang hindi ninyo nakikita ay ang nakatagong labanan na nangyayari sa loob ng inyong katawan sa sandaling matapos kayong kumain. Pagkatapos mismo ng isang malaking pagkain, halos lahat ng focus ng inyong katawan ay lumilipat sa panunaw. Ang inyong puso ay nagbobomba ng mas maraming dugo patungo sa inyong tiyan at bituka. Ang inyong mga daluyan ng dugo ay lumalawak sa ilang lugar at sumisikip sa iba. Ang inyong enerhiya ay inililipat sa inyong core. Ito ang nagpapanatili sa maayos na panunaw, ngunit nangangahulugan din ito na ang natitirang bahagi ng inyong sistema ay gumagana sa kaunting suporta. Kapag kayo ay nag-masturbate sa loob ng window na ito, hinihila ninyo ang dugo sa ibang direksyon, patungo sa inyong pelvic region, patungo sa mga sexual organs. Lumilikha iyon ng isang salungatan sa loob ng inyong sariling katawan. Ito ay tulad ng paghiling sa inyong puso.
na mapunta sa 2 lugar ng sabay-sabay. At para sa mga kababaihan na higit sa 60 iyon ay isang demand na maaaring hindi matugunan ng inyong cardiovascular system. Minsan akong nakipag-usap sa isang 69 taong gulang na babae, si Lola Fe mula sa Pasig, na umamin na madalas siyang nahihilo pagkatapos magbigay kasiyahan sa sarili pagkatapos kumain. Sa una, binaliwala niya ito bilang bahagi ng pagtanda. Ngunit nang himatayin siya sa kusina pagkatapos ng hapunan isang gabi, naging malinaw na ang isyu ay mas seryoso. Ang paglihis ng dugo pagkatapos kumain kasama ang pagsisikap ng orgasm ay nagdulot ng pagbaba ng presyo ng dugo ng napakabilis, kaya't bumagsak siya bago niya masalo ang sarili. Ang pagkahulog ay nagdulot ng lamat sa kanyang balakang. Nanatili siya ng 8 linggo sa rehabilitasyon at sinabi sa akin pagkatapos, "Kung nalaman ko lang na mapanganib pala, hinding-hindi ko sana ipinagsapalaran para sa isang bagay na napakaliit." Ang totoo, kahit na hindi agad-agad ang pinsala ito, ay naiipon. Ang paulit-ulit na pagbibigay kasiyahan sa sarili pagkatapos kumain ay maaaring magpahirap sa inyong proseso ng panunaw, magdulot ng pagduduwal, o pulikat mag-trigger ng sakit ng ulo dahil sa hindi sapat na oxygenation o magdulot ng biglaang pagkapagod. At para sa mga namamahala ng diabetes o pagbabago sa asukal sa dugo, ang climax sa panahon ng estado ng panunaw na ito ay maaaring magpataas ng insulin resistance o humantong sa hindi inaasahang pagbagsak. Hindi ito tungkol sa pag-aalis ng inyong kalayaan. Ito ay tungkol sa pagtulong sa inyo na gumawa ng mas matalinong mga pagpili na isinasaalang-alang ang ritmo ng inyong katawan. Ang inyong katawan ay hindi sira. Ito ay naiiba na ngayon at kailangan nito na makipagtulungan kayo sa mga paangangailangan nito, hindi makipagkompetensya sa mga ito. Ngunit kung sa tingin ninyo ay komplikado ang digestive system, hintayin ninyo hanggang sa tingnan natin ang isang bagay na mas banayad at mas mapanganib. Ito ay isang bagay na hindi ninyo nararamdaman na darating hanggat huli na ang lahat at malamang na mas madalas itong nangyayari sa inyo kaysa sa inaakala ninyo. Pag-usapan natin kung ano ang nangyayari kapag kayo ay dehydrated. 4. Habang dehydrated, isang nakatagong panganib na mabilis umatake. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi pinag-iisipan ng hydration. Maayos ang pakiramdam ninyo, hindi kayo pinagpawisan, at marahil ay uminom kayo ng 1 tasa o 2 ng kape. Kaya ano ang masama? Ngunit ang maaaring hindi ninyo namamalayan ay habang tayo ay tumatanda, ang ating kakayahang makaramdam ng uhaw ay bumababa. Sa oras na maramdaman ninyong dehydrated na kayo, ang inyong katawan ay gumagana na sa isang kakulangan. Doon na nagsisimulang pumasok ang tahimik na pinsala at kung kailan ang isang bagay na pribado at personal, tulad ng masturbation, ay maaaring tahimik na maging isang seryosong panganib. Ang inyong dugo ay nangangailangan ng tubig upang dumaloy ng mahusay. Ang inyong mga kalamnan ay nangangailangan ng hydration upang gumalaw ng walang pulikat. Ang inyong puso ay nangangailangan ng likido sa daluyan ng dugo upang magbomba ng maayos at maiwasan ang pagkapuwersa. Kapag kayo ay kahit bahagyang dehydrated, ang inyong dugo ay nagiging mas makapal, ang inyong mga daluyan ng dugo ay sumisikip at ang inyong cardiovascular system ay kailangang magtrabaho ng mas mabigat para lang manatili kayong nakatayo. Idagdag ang sexual arousal sa larawang yon. Isang gawaing nagpapataas ng bilis ng inyong puso, humihila ng dugo sa inyong pelvic region at nagdudulot ng biglaang paglabas ng tensyon. Ngayon ay naglagay kayo ng napakalaking strain sa isang sistema na nasa ilalim na ng presyon. Naaalala ko ang isang babae sa kanyang huling bahagi ng 60s, si Tia Carmen, na nagsabi sa akin na nagsimula siyang makaranas ng mga pulikat sa binti at palpitations ng puso pagkatapos mismo ng climax. Walang saysay ito sa kanya hanggang sa tingnan namin ang kanyang routine. Hindi siya umiinom ng tubig sa buong araw
ilang tasa lang ng kape. Pagkatapos sa maagang hapon, mararamdaman niya ang pagnanais at gagawin ito. Ang kanyang mga kalamnan ay sumisigaw para sa hydration. Ang kanyang presyo ng dugo ay hindi matatag at ang kanyang katawan sa halip na mag-relax pagkatapos ng orgasm ay magre-rebelde sa pamamagitan ng matinding pulikat at malakas na tibok ng puso. Akala niya ay anxiety, ngunit sa katunayan ito ay ang kanyang katawan na nagwawagayway ng pulang bandila. Ang dehydration ay nakakaapekto ng higit pa sa ginhawa. Ginugulo nito ang sirkulasyon, nagpapababa ng enerhiya at makabuluhang nagpapataas ng panganib ng urinary tract infections UTIs at maaaring magpalala ng vaginal dryness. Para sa mga kababaihan na may mga issue sa pelvic floor, ito ay partikular na mapanganib. Kung walang sapat na likido ang bakterya, ay maaring manatili at dumami na ginagawang mas madalas ang masakit na impeksyon. Ang pakiramdam ng ginhawa ay nagiging kasama ng pananakit, discomfort o paulit-ulit na mga issues sa pantog. Maaari rin kayong makaranas ng pagkahilo pagkatapos ng orgasm o kahit na pagkalito. Hindi iyon nasa isip ninyo. Ito ay ang inyong utak na tumutugon sa kakulangan ng dugo na mayaman sa oxygen. At para sa mga senior, kahit na ang maikling pagkalito ay maaring humantong sa mga aksidente, pagkadulas o disorientation na mag-iiwan sa inyong nanginginig sa buong araw. Gusto kong maunawaan ninyo na hindi ito tungkol sa paglilimita sa inyong kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa inyong kapangyarihan. At ang hydration ay isa sa mga pinakamadali, pinakanakakaligtaang paraan para gawin iyon. Kung plano ninyong magsagawa ng self-intimacy, uminom muna ng tubig. Bigyan ng inyong katawan ng lakas na kailangan nito para maproseso ang karanasan ng ligtas. Ngunit habang ang dehydration ay isang nakatagong panganib, may isa pang sandali na mas mapanlinlang dahil ito ay parang ligtas, parang nakaka-relax. At nangyayari ito sa isang silid ng bahay kung saan ang karamihan sa mga aksidente ay maaring maging nakamamatay. Pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyayari kapag kayo ay nag-masturbate pagkatapos mismo maligo. FIB. Pagkatapos mismo maligo, isang maling pakiramdam ng pagre-relax. Mayroong isang bagay na hindi maikakailang nakakaginhawa sa isang mainit na shower. Pinaparelax nito ang inyong mga kalamnan, pinapakalma ang inyong mga nerbiyos at nagbibigay sa inyo ng sandali ng kapayapaan sa isang abala o malungkot na araw. Para sa maraming matatandang babae, ito ay parang perpektong oras para tuluyang mag-unwind, marahil ay magpakasawa pa sa isang sandali ng pribadong kasiyahan. Naiintindihan ko na ito ay parang ligtas, tahimik at personal. Ngunit ang nararamdaman ninyo sa labas ay hindi sumasalamin sa kung ano ang nangyayari sa loob ng inyong katawan at ang pagkakaibang iyon ay maaring magdulot sa inyo ng higit pa sa inaakala ninyo. Makikita ninyo kapag lumabas kayo mula sa isang mainit na shower, ang inyong katawan ay nasa ilalim pa rin ng impluwensya ng init. Ang init na yon ay nagdudulot ng vasodilation, lumalawak ang inyong mga daluyan ng dugo, bahagyang bumababa ang presyo ng dugo at bumabagal ang sirkulasyon sa ilang lugar. Maaari na kayong medyo mahilo, lalo na kung mastim ang silid o kung matagal na kayong nakatayo. Ngunit hindi doon nagtatapos ang panganib. Kung pipiliin ninyo ang sandaling yon para mag-masturbate, nakatayo medyo mainit pa, marahil ay medyo hindi matatag. Hinihiling ninyo sa inyong puso at nervous system na tumugon ng may puwersa. Ang sexual stimulation ay mabilis na nagre-redirect ng daloy ng dugo sa ibabang bahagi ng katawan na nakikipagkumpetensya sa mga pagbabago sa sirkulasyon na nangyayari na pagkatapos maligo. Para sa mga senior, ang mabilis na pagbabago sa presyon at distribusyon ng dami ng dugo ay maaring magdulot ng isang serye ng mga problema, pagkahilo mabilis o hindi regular na tibok ng puso, pagduduwal, biglaang panghihina sa mga binti at kahit na pagbagsak. At sa banyo, sa baldosa, malapit sa matutulis na sulok sa paligid ng mga basang ibabaw,
Isang pagkahulog lang ang kailangan. Nakaupo ako kasama ang mga pamilyang nawasak dahil sa tila isang kakaibang aksidente, isang ina na natagpo ang walang malay, pagkatapos maligo isang lola na nadulas at nabali ang balakang hindi makatawag ng tulong. Sa napakaraming kaso, ang tunay na sanhi ay hindi kailanman binigkas ng malakas na kabaon sa ilalim ng katahimikan o kahihiyan. Ngunit naroon ang pattern kapag ang stimulation ay sumalubong sa instability, maaring sumunod ang trahedya. Kahit na ang resulta ay hindi sakuna, maaari pa rin itong makapinsala. Ang pakiramdam na hihimatayin pagkatapos ng climax, ang pangangailangan na kumapit sa lababo para sa balanse, ang hirap na huminga o magpatuyo ng hindi nanginginig. Hindi iyon normal na pagtanda. Iyon ay ang inyong katawan na nagsasabing, hindi ngayon, hindi sa ganitong paraan. At kung babaliwalain ninyo ang boses na iyon, ang susunod na babala ay maaring dumating kapag huli na para tumugon. Madalas kong sinasabi ito sa aking mga pasyente, ang banyo ay hindi inyong ligtas na lugar para sa stimulation pagkatapos mismo maligo. Dito nakilala ng napakaraming malalakas na babae ang kanilang mga limitasyon nang hindi nalalaman na malapit na sila rito. Hayaan munang lumamig ang inyong katawan. Umupo, uminom ng tubig at hayaang mahanap ng inyong puso ang ritmo nito bago pa man kayo mag-isip na gumawa ng anumang bagay na makabuluhang nagpapataas ng inyong panloob na presyon. Dahil ang totoo ang tiempo ang lahat at ang susunod na window ng oras ay isa na nagbabalat kayo sa likod ng isang bagay na lahat tayo ay hinaharap, ngunit iilan lamang sa atin ang tunay na nakakaunawa. Ito ay hindi pisikal, ito ay emosyonal. At kapag kayo ay nasa ilalim ng impluwensya nito, kahit ang pinakamaliit na pagpili ay maaring humantong sa mga kahihinatnan na babagabag sa inyo ng mas matagal kaysa sa inaasahan ninyo. Pag-usapan natin kung ano ang nangyayari kapag kayo ay nag-masturbate habang nasa matinding emosyonal na stress. 6. Sa panahon ng matinding emosyonal na stress, kapag overloaded na ang katawan, may mga sandali sa buhay na ang bigat ng lahat ay parang mas mabigat kaysa sa karaniwan, pagluluksa kalungkutan, pagkabigo, pagsisisi. Maaari ninyo itong maramdaman sa inyong dibdib, sa inyong lalamunan, sa katahimikan ng isang silid na dati puno. At kung minsan sa mga vulnerableng sandaling iyon, ang pagnanais na humanap ng ginhawa sa pamamagitan ng pagbibigay kasiyahan sa sarili ay maaring lumitaw. Ito ay isang natural na impulse, isang pagnanais para sa ginhawa, para sa koneksyon kahit na sa inyong sarili lamang. Ngunit ito rin ang isa sa mga pinakamapanghanib na oras para kumilos ayon sa pagnanais na yon dahil ang inyong katawan ay hindi lang pagod. Ito ay overloaded na. Kapag kayo ay nasa ilalim ng emosyonal na stress, ang inyong sympathetic nervous system, ang bahagi ng inyong katawan na responsable para sa fight or flight na tugon, ay ganap na nakabukas. Tumataas ang antas ng cortisol, mas mabilis ang tibok ng inyong puso, sumisikip ang mga daluyan ng dugo. Ang inyong paghinga ay nagiging mababaw, para bang ang inyong katawan ay naghahanda para sa panganib kahit na walang pisikal na banta sa paligid. Pagkatapos, kapag sinubukan ninyong ipasok ang kasiyahan, isang bagay na sa isip ay nangangailangan ng pagre-relax, malalim na sirkulasyon at balanse ng hormone. Nilalabanan ninyo ang inyong sariling pisyolohiya. Minsan akong nagkaroon ng pasyente si Nanay Belen, isang byuda, sa kanyang unang bahagi ng 70s, na umamin sa akin ng isang bagay na tumatak sa akin sa loob ng maraming taon. Sinabi niya na pagkatapos mamatay ang kanyang asawa, nagsimula siyang umasa sa masturbation, hindi para sa kasiyahan, kundi para sa pagtakas. Akala niya ay makakatulong ito sa kanyang pagtulog, bawasan ang bigat ng pagluluksa o pamanhidin ng kalungkutan. Ngunit sa tuwing ginagawa niya ito, sa mga panahong iyon ng mababang emosyonal na estado, mas masama ang pakiramdam niya pagkatapos. Hindi lang emosyonal,
kundi pisikal. Nakaranas siya ng palpitations ng puso, hirap sa paghinga, at isang kakaibang lumulubog na kahinaan na nag-iiwan sa kanyang nanginginig. Akala niya ay nababaliw na siya. Sa katotohanan ng kanyang katawan ay tumutugon lamang sa sobrang pagtulak habang nasa maling estado. Makikita ninyo ang emosyonal na stress ay isa ng pisikal na pasanin. Tumataas ang inyong presyon ng dugo, maaring humina ang inyong immune function at nagdurusa ang inyong kalinawan ng isip. Idagdag ang sexual stimulation diyan at ipinagsasapalaran ninyong mabaligtad ang timbangan. Para sa mga matatandang babae, ang resulta ay maaaring maging seryoso, mga panic-like episodes sa panahon ng climax, post-orgasm depression, hirap sa paghinga, o sa mas matinding kaso, bigla ang cardiac instability. Maaaring hindi ninyo iugnay ang mga sintomas na yon sa kung ano ang inyong ginawa, ngunit ipinapangako ko sa inyo, totoo ang koneksyon. Walang masama sa pagnanais na bumuti muli ang pakiramdam, ngunit ang tiempo ay dapat sumuporta sa paggaling hindi palalimin ang sugat. Kapag kayo ay galit-balisa, labis na nalulula, o lubos na nalulungkot ang inyong katawan, ay wala sa lugar para ligtas na tumanggap ng kasiyahan. Sa mga sandaling iyon, ang pinakailangan ninyo ay habag-banayad na paggalaw, hydration, pahinga, isang tawag sa telepono, sa isang kaibigan, panalangin. Anumang bagay na nagpapakalma sa nervous system, hindi ito lalong tinutulak. At kapag nagawa ninyo yon, kapag bumagal na ang inyong paghinga at nahanap na ng inyong puso ang ritmo nito, sa kamarahil ang intimacy sa inyong sarili ay maaaring maging isang bagay na nag-aalaga, hindi nakakapinsala. Ngunit ngayon ay darating tayo sa isang oras ng araw na pinaniniwalaan ng marami na pinakaligtas para sa ganitong uri ng pribadong ginhawa. Sa katotohanan, madalas, itong isa sa mga pinakahindi nauunawaan at ang mga kahihinatnan ay maaaring tahimik na sumunod sa inyo sa gabi. Pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyayari kapag kayo ay nag-masturbate bago mismo matulog. 7. Bago mismo matulog, kapag kailangan ng katawan ng pagbawi, hindi pagkapuwersa. Para sa maraming matatandang babae, ang gabi ay parang pinakaligtas, pinakapribadong window para sa self-intimacy. Tapos na ang araw, tumahimik na ang mundo at walang sino mang mang-iisturbo o manghuhusga. Sa katahimikan ng gabi, maaari pa itong maramdaman na parang isang uri ng ritual, isang huling sandali para mag-unwind, para bitawan ang tensyon o marahil ay makatulog ng mas mapayapa. Naiintindihan ko na ito ay isang napakamakataong instinct. Ngunit ang totoo para sa mga kababaihan na higit sa ikantaang tila, isang hindi nakapipinsalang gawi sa oras ng pagtulog ay maaaring tahimik na magnakaw mula sa inyo ng mismong pahinga at pagbawi na desperadong kailangan ng inyong tumatandang katawan. Habang lumulubog ang araw, ang inyong katawan ay nagsisimulang magbago ng gear, pumapasok sa isang natural na yugto ng pagkukumpuni at pagbawi. Bumabagal ang bilis ng inyong puso, karaniwang nagsisimulang bumaba ang inyong presyo ng dugo at bumababa ang inyong core temperature. Ang mga hormone na tumutulong sa inyong mag-relax, tulad ng melatonin at serotonin, ay nagsisimulang tumaas, habang ang cortisol, ang stress hormone, ay nawawala sa likuran. Naghahanda ang inyong nervous system na magpagaling. Ngunit kapag inantala ninyo ang maselang prosesong iyon, sa pamamagitan ng arousal at orgasm, lumilikha kayo ng isang alon ng stimulation na maaaring hindi kayang hawakan ng maayos ng katawan sa oras na iyon. Pagkatapos ng climax, maaring tumaas muli ang bilis ng puso at maaring sumikip ang mga daluyan ng dugo. Para sa ilang kababaihan, lalo na sa mga may bladder sensitivity o mga pagbabago sa pelvic floor, ang late-night climax na iyon ay maaaring mag-trigger ng madalas na pagpunta sa banyo sa buong gabi. Maaari kayong makatulog ng mas mabilis sa simula, ngunit ang tulog ay madalas na mas magaan, mas pira-piraso. Maaari kayong magising ng ilang beses na hindi nakapagpahinga, disoriented,
kahit na irritable at maaring hindi ninyo namamalayan ang sanhi. Isang pasyente si Gingy Teresita, isang 58 taong gulang na babae na aking nakatrabaho ay nagsabi sa akin na ang kanyang mga gabi ay nagiging mas hindi mapakali. Nagigising siya ng maraming beses para umihi at ang kanyang mga panaginip ay nagiging mas matingkad at nakakabagabag. Akala niya ay dala lang ng pagtanda. Ngunit nang suriin namin ang kanyang routine, nalaman namin na regular siyang nag-masturbate bago mismo matulog. Nang ayusin niya ang tiyempo na naglalaan ng hindi bababa sa 1 oras o 2 para mag-unwind, pagkatapos ang kanyang pagtulog ay nagsimulang bumuti ng husto. Sinabi niya sa akin na parang sa wakas ay nakakakuha na muli ng buong gabi ng pahinga ang kanyang katawan. Ang gawin na ito ay nakakaapekto rin sa kakayahan ng katawan na ganap na mag-detoxify at mag-regenerate. Ang tulog ay kung kailan nililinis ng inyong utak ang mga duming produkto, nagkukumpuni ang inyong mga kalamnan at nagre-reset ang inyong immune system. Kung ang inyong sistema ay overstimulated mula sa late-night activity, ang mga mahalagang proseso ng paggaling na yon ay maaring maantala. Ang nagsisimula bilang isang maliit na abala, isang masamang gabi ng tulog ay maaring lumaki at maging mga araw ng pagkapagod, hindi magandang balanse, malabong pag-iisip at nabawasang motibasyon. Hindi lang kayo nawawalan ng tulog, posibleng nawawalan din kayo ng lakas, kalinawan at kapayapaan. Ang layunin ay hindi alisin ang kasiyahan. Ito ay protektahan ang lugar nito sa isang katawan na nararapat sa tamang pangangalaga. Kaya sa halip na ang climax ang huling bagay na gagawin ninyo bago matulog, isaalang-alang na gawin itong bahagi ng inyong maagang gabi. Maglaan ng oras para manahimik ang inyong sistema. Hayaang lumutang ang inyong katawan sa pahinga na may malinaw na senyales na oras na para magpanibago, hindi tumugon. Ngunit ngayong nakita na ninyo ang lahat ng 7 mapanganib na sandaling ito, maaaring nagtataka kayo, meron bang ligtas na oras? Ang sagot ay oo. Sa katunayan, may isang bahagi ng araw kung kailan ang inyong katawan ay natural na nakahanay para sa katatagan, lakas at pagbawi. At yun mismo ang susunod nating tutuklasin. Kaya kailan ang pinakaligtas na oras? Pagkatapos ng lahat ng ating tinalakay, ang mga babala, ang mga panganib, ang mga nakatagong panganib, natural lamang na magtanong, mayroon bang ligtas na oras para sa mga matatandang babae na magbigay kasiyahan sa sarili? Ang sagot sa kabutihang palad ay oo. Ngunit hindi ito tungkol lamang sa pagpili ng isang sandali kung kailan kayo nag-iisa o kung kailan tahimik ang bahay. Ito ay tungkol sa pagpili ng isang oras kung kailan ang inyong katawan ay pinakamatatag, pinakamasigla, at pinakahindi vulnerable sa mga biglaang pagbabago na maaaring kaakibat ng arousal at orgasm. Ang window na yon para sa karamihan ng mga kababaihan na higit sa 6'2" ay karaniwang sa huling bahagi ng umaga, kadalasan sa pagitan ng 9:00 AM at 11:00 AM. Sa oras na ito, nagkaroon na ng pagkakataon ang inyong katawan na ganap na magising. Ang inyong presyo ng dugo ay karaniwang nag-level out na mula sa maagang pagtaas nito sa umaga. Malamang ay nakainom na kayo ng tubig, marahil ay isang magaang almusal, at marahil ay nakagalaw-galaw na. Maayos na ang daloy ng inyong sirkulasyon, mas malinaw ang inyong utak, at ang inyong puso ay nasa isang mas pantay na ritmo. Ito ang panahon kung kailan ang inyong katawan ay pinakamahusay na nakahanda upang hawakan ang pansamantalang mga pangangailangan ng stimulation. Sa aking mga tao ng pagtatrabaho sa mga matatandang babae, nakita ko ang isang pare-parehong pattern. Ang mga naghihintay hanggang sa huling bahagi ng umaga para sa anumang uri ng intimacy, maging sa isang partner o pribado, ay nag-ulat ng mas kaunting side effects, mas mahusay na enerhiya, pagkatapos at mas kaunting mga pagkakataon ng pagkahilo, pagkapagod o emosyonal na pagbagsak. Mas nakakaramdam sila ng kontrol, mas konektado sa kanilang katawan
at mas may kumpiyansa sa kung paano nila pinamamahalaan ang kanilang kalusugan. Hindi iyon pagkakataon lamang. Iyon ay pisyolohiya na gumagana pabor sa inyo. May isa pang benepisyo rin sa tiyempo na ito. Binabago nito ang pananaw sa mismong gawain. Kapag ang pagbibigay kasiyahan sa sarili ay itinuturing hindi bilang isang lihim na pagtakas o isang mabilis na lunas sa pagtatapos ng araw, kundi bilang isang may kamalayang bahagi ng inyong wellness routine, binabago nito ang buong karanasan. Hindi kayo nagsisingit ng isang sandali para pamanhidin o ilihis ang inyong sarili. Aktibo kayong pumipili ng oras para kumonekta sa inyong katawan kapag ito ay pinakamalakas, pinakamalinaw, at pinakamaliit ang posibilidad na magdusa ng pinsala. Ito ay nagiging isang sandali ng lakas, hindi kahinaan. Isa sa aking mga pasyente si Inhinyera Linda, isang 67 taong gulang na retiradong inhinyero, ay nagsabi sa akin na nagsimula siyang maglaan ng oras sa kalagitnaan ng umaga, ilang beses sa isang linggo, hindi lang para sa kasiyahan, kundi para sa isang self-check-in. Sinabi niya na nakatulong ito sa kanya na manatiling mas may kamalayan sa kanyang mga antas ng enerhiya, sa kanyang hydration at sa kanyang emosyonal na estado. Nagsimula niyang tingnan ng intimacy, hindi bilang isang bagay na hiwalay sa kanyang kalusugan, kundi bilang isang bagay na hinabi dito. Ang pagbabagong iyon ay nagbago ng lahat para sa kanya, kaya kung nagtataka kayo kung kailan ito ligtas, kung kailan ito tunay na pinakamainam na gawin ng natural na gawaing ito, ang sagot ay simple maghintay hanggang sa ganap ng dumating ang inyong katawan sa araw. Bigyan ito ng respeto na nararapat dito. Uminom ng tubig, huminga, gumalaw-galaw ng kaunti. At pagkatapos, kung naroon ang pagnanais at kalmado ang inyong isip, alamin na pumipili kayo ng isang oras kung kailan ang inyong katawan ay pinakahandang tumugon ng walang labis na panganib. Dahil pagkatapos ng dinda, hindi lang ito tungkol sa kung ano ang ginagawa ninyo. Ito ay tungkol sa kung kailan at paano ninyo ito ginagawa na pinakamahalaga. At ngayong alam na ninyo ang pinakaligtas na oras, pagsama-samahin natin ang lahat at pag-usapan kung ano ang ibig sabihin nito para sa inyong buhay pasulong. Isang huling salita mula kay Dr. Mila De La Paz. Kayo ay nakatuklas ng isang bagay na hindi kailanman sinabi sa karamihan ng mga kababaihang kaedad ninyo. Hindi ng kanilang mga doktor, hindi ng kanilang mga kaibigan, ni hindi man lang ng mga babala sa kalusugan na akala nila ay sakop na ang lahat. Ngunit ngayon, alam na ninyo ang katotohanan pagkatapos ng iksin na mahalaga, ang inyong tiyempo. Ang dating tila hindi nakakapinsala o nakagawian ay maaaring tahimik na maging banta sa inyong lakas, sa inyong balanse, at maging sa inyong buhay. Hindi ito tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa kamalayan, sa pagpaparangal sa katawan na nagdala sa inyo hanggang dito at sa pagprotekta sa buhay na mayroon pa kayo sa hinaharap. Karapat-dapat kayong makaramdam ng kasiyahan, kapayapaan at koneksyon. Ngunit sa paraang sumusuporta sa inyong kalusugan, hindi ito ipinagsasapalaran. Isang mahalagang aral sa buhay heto, ang isang mahalagang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo. Ang tunay na lakas sa ating pagtanda ay hindi nagmumula sa pagbabaliwala sa mga pagbabago ng ating katawan, kundi sa pag-unawa at pag-angkop sa mga ito ng may karunungan. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga may kaalamang pagpili, kahit na tungkol sa mga pribadong sandali, kinokontrol ninyo ang inyong kapakanan at nagbibigay daan para sa isang mas malusog at mas masiglang buhay. Simulan ninyong tratuhin ang mga sandaling ito nang may parehong pag-iingat na ibinibigay ninyo sa inyong mga gamot, sa inyong mga pagkain, at sa inyong pisikal na aktibidad. Piliin ang oras ng matalino. Pakinggan kung ano ang sinusubukang sabihin ng inyong katawan. Dahil ang mga pagpiling gagawin ninyo ngayon ang huhubog sa lakas at kalayaan na dadalhin ninyo sa lahat ng inyong bukas. Hindi pa huli ang lahat para manatiling malakas.
Hindi pa huli para protektahan ang mahalaga. At ngayon, hindi na kayo walang kamalayan. Mayroon kayong kapangyarihan na gawing isang may kamalayang gawa na sumusuporta sa inyong mahabang buhay, ang isang pribadong gawi. Gamitin ito ng mahusay. Karapat-dapat kayo sa karapatang yan. Ang mga aral na ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng buo at totoo. Ngayon gusto kong marinig ang inyong saloobin. Maglaan po kayo ng sandali para mag-reflect at ibahagi ang isang bagay na natututunan ninyo mula sa talakayang ito na plano ninyong ilapat sa inyong sariling buhay. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito tungo sa pagyakap sa mga katotohanan ito. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Malaki po ang halaga ng inyong feedback. Huwag kalimutang i-like ito, ibahagi sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang at mag-subscribe para sa mas maraming content na nakatuon sa kalusugan at kapakanan sa inyong mga senior years. Maraming salamat sa inyong oras at naway mamuhay tayo ng ayon sa ating kagustuhan na may kalusugan at karunungan.